Alright mga kababayan ko, viral ngayon sa loob ng social media. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, isa sa mga pinaka mainit na usapin ngayon ito. Alam nyo po ba yung tungkol sa amnesty na ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga rebeldeng lumaban sa ating gobyerno o mas kilalang CPP, NPA, NDF na kilalang namumundok at lumalaban sa gobyerno? At nung nakaraan nga lang kahapon mga kababayan ko ay nagsalita na rin po si dating Pangulo to rin. Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte at hinimok ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag bigyan ng amnesty ang mga rebelding ito. Ito po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming. At huwag niyong kalimutan i-like at i-hit yung notification bell. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-subscribe mo na yan at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell. Maraming salamat po. Eto, pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Pero gusto ko munang isa-isahin. Para namang masaya, mga kapatid. Para namang masaya. Eto po, mga kababayan. Dito nga ako sa gilid. Ang laki ko, di kita yung ano. Ang laki ko dito Ayan. Alright mga kababayan ko, pag-usapan natin to dahil isa to sa pinaka mainit na usapin ngayon. Sabi po dito mga kababayan, balikan lang natin, House Speaker Martin Romualdez, bakit kayo natatakot sa peace talk mga kababayan? Sabi po dito ni House Speaker Martin Romualdez mga kababayan ko muling iginiit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang buong suporta sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling buksan ng usapang pangkapayapaan sa mga rebelding grupo. Mga kababayan ko ito po para pattern. This is clear the steps towards recognition in the statement to our government. Commitment to enduring space and unity, which are the anong speech, anong pagkakamali cornerstone? Ayan, basta whatever of the nation, development to progress, sabi ni Romualdez. Aminado si Romualdez na bagamat komplikado at malaking hamon ang pagtahak ng landas tungo sa minimiting kapayapaan ay kailangang gawin. Ito ay para sa kinabukasan ng bansa. Uulitin ko mga kababayan huwag niyo pong pukulan si Martin Romualdez o si Kong Martin na nagde-decide. It's the president, mga kababayan ko. It's the president Bongbong Marcos nag-decide na makipag-usap tayo sa mga rebelde. Kausapin natin sila kung hanggat maaari, bumaba na sila sa bundok. Tingnan natin kung ano magagawa natin tulong sa kanila. Yun ang pinupuntos dito. Sabi pa dito mga kababayan ko nilabas ni Romualdez ang pahayag matapos bansagan ni Vice President Sara Duterte ang agreement na which is the devil, mga kababayan ko. Kasi tinawag nga naman ni BP Sara na demonyo ang pagpasok daw sa kasunduan ng National Democratic Front o NDF, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mga kapatid, sabi naman ni Romualdez na ang hakbang ni Marcos ay daan sa patungo sa pagkakaisa sa bansa. Hinikayat ang lahat na suportahan ito. Bakit tayo matatakot makipag-usap kung alam nating malakas ang ating sandatahang lakas? Mga kababayan, at matatag ang ating republika. Ano ba ang ikinakabahala natin kung alam natin na nasa bansa, na nasa pamahalaan ang tiwala ng taong bayan at dagdag pa nito? Sinabi din ni Romualdez na negosyasyon ay hindi isang political mover lamang, kundi isang moral imperative upang moral
imperative upang gamutin ang pagkakawatak-watak sa pagkakawatak-watak ng bansa, mga kababayan ko. Tama na ang digmaan. Pagod na ang ating mga mamamayan. Kasakaguluhan, bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan ayon kay Romualdez, mga kababayan ko. Ayan po ang pahayag ni Congressman Martin. Now, mga kababayan ko, nagkakaroon po kasi tayo, the last time na sinabi ni Vice President Sara Duterte na sinabihan niya na hindi ako agree doon sa ginagawa ng ating government, at humiling nga to si Vice ng sana aralin daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos at dinggin daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, ito ang siste. Ito ang siste ngayon, mga kababayan ko. Ito po ang siste, mga kapatid. Ayan. Shoutout muna kay The Warrior, kay Tita Lily, kung nandito na sila. Si The Warrior pala nakikita ko. Ito ang siste, mga kababayan ko. No? Bakit si BP Sara ayaw niya ng peace talk? At itong si Pangulong Bongbong Marcos gusto magkaroon ng peace talk. Because Congressman Martin Romualdez have a point. Malakas ang ating sandatahang lakas. At nasa sa atin ang mayorya ng taong bayan. Nasa sa atin ang tiwala ng taong bayan. Ano ang kinakatakot ni Vice President Sara Duterte? Ano ang kinakatakot ng DDS? Mga kababayan ko. Ito yung pinaka nakikita ko. Mga kababayan ko. Ang sinasabi ni BP, hindi daw niya matatanggap yung mga namatay daw ng buhay. Yung mga nawalan ng buhay, yung mga binawian ng buhay ng mga sundalo natin, mga kababayan ko, yung mga binawian ng kumbaga talaga nagbuwis ng buhay para sa taong bayan. Sorry. Nagbuwis ng buhay para sa taong bayan. Yun ang ini-insist ni Vice President Sara Duterte. And I got this point naman. Oo, as a Vice President of the Philippines, araw-araw, mga kababayan ko, napapalaban ang ating tropa, napapalaban ang ating mga sundalo. But the real battle talaga, mga kababayan ko, marami tayong mga sundalo ang nawawalan ng buhay. Ito po ang nakakalungkot na storya doon. Pero sa punto naman ni Pangulong Bongbong Marcos, nakukuha ko yung gusto niyang mangyari. Nakukuha ko yung gusto niyang ipakita sa taong bayan na tapusin na natin ang gera. Kung may pagkakataon naman tayo na tapusin na to, bakit hindi natin gawin? Bakit hindi natin gawin ito? Kung kailangan tapusin na to. 'Di ba? Ako, I get the point of the president, mga kababayan ko. I get the point of the president kasi sa totoo lang, ano ba yung kinampanya natin way back nung campaign? Baka nakakakalimot kasi yung iba, mga kababayan ko. Baka nagtataka kayo, sasabihin niyo si Pangulong Bongbong Marcos weak leader nga talaga. Kasi napakalambot ng puso. Mga kababayan ko, nakakakalimot kayo. Nung kampanya, mga kapatid, nung kampanya nung kampanya, ang kinampanya natin is pagkakaisa, kapayapaan, peace for everyone. Mga kababayan ko, bakit ngayon parang nakakalimutan nyo? Hindi ba kayo nagulat, mga kababayan ko? Lahat ng gusot, lahat ng magkakaaway, pinagbabati ni Pangulo. Tingnan nyo sa loob ng palasyo, tingnan nyo sa loob ng Congress, mga kababayan ko. Walang dilaw, walang pula, wala siya nakikita, kundi lahat pantay-pantay. Kasi yun ang gustong mangyari ng presidente. Mga kababayan ko And right now, mga kababayan ko, ang gustong mangyari pa ni Pangulo, mas sumigit pa dun. Biruin niya, pati yung mga rebelde gusto niyang pag-ayusin sa Pilipinas. Ito gusto niyang pag-ayusin sa Pilipinas at gusto niyang iayos yung bansa natin. But the real problem, mga kababayan ko, marami pa rin sa inyo ang nagtatanim ng galit. Nagtatanim, hindi, dapat ipaglaban natin itong mga to. Dapat ipaglaban natin yung mga tao na to na nawalan ng buhay, nagbuwis ng buhay sa bayan. But remember, nung kampanya, ang kinampanya natin is unity. So sa makatuwid, kapag ang tao ay nangangampanya sa unity, ay ikaw ay bumoto sa isang nangangampanya ng unity, naiintindihan mo yung kanyang message for the Filipino people. Mga kababayan, ibig sabihin nito, naiintindihan mo yung mensahe ng kapayapaan ni Pangulo. 'Di ba, mga kababayan ko?
Pero kung ikaw ay mapag-imbot ka, galit ka, ayaw mo magpatawad, mga kababayan ko, ano mangyayari sa atin? Hindi tayo uunlad. Ito, this is my own opinion, mga kababayan ko. Correct me if I'm wrong, but this is my own opinion, mga kapatid. Paano tayo makakapaghatak ng investors kung marami pa rin mga rebelde sa bundok at di natin mapagawa yan? See? Paano tayo mag-improve ng Pilipinas? How can we develop na yung mga Quezon, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, kung may mga tao pa rin nasa gubat na nabibigay ng threat at nagiging harang sa pagpasok ng investor sa bansa natin? Sabihin nyo, grabe ka naman, Koy, makasarili ka naman, sabihin mo akong ganon. Sabihin nyo ako ng ganyan, makasarili ako, grabe ka, for investors na nasa isip mo. Pero in the reality, mga kababayan ko, tandaan nyo, hindi makapaisa yan sa mga tinakatakutan ng mga investors sa Pilipinas. Mga kababayan ko, yung CPP-NPA. Why? Kinikikilan sila, yung mga truck, yung mga bulldozer na mahal, na milyon ang halaga, sinusunog nila, hinihinga nila ng revolutionary tax. Diba? Isa yan sa mga naging problema. Second, mga kababayan ko, ilang buhay pa ba ang kailangan dumanak? Mga kababayan ko, ilang buhay pa ba yung dapat dumanak? Kailangan pa ba dumanak pa ba yung buhay ni ganito? Kailangan pa ba dumanak pa ba yung buhay ng 1,000 tao bago tayo magkaroon ng peace talk? Baka gusto ng mga DDS ganun. Ayun na lang. 'Di ba? Baka gusto nyo ng may magbuwis pa ng buhay, may mawalan pa ng ama, may mawalan pa ng ina, may mawalan pa ng anak bago kayo magkaroon ng peace talk, ganun ba? Ilang sundalo pa ba ang malalagas sa atin? Ilang sundalo pa ba ang kailangan magbuwis ng buhay bago magkaroon ng peace talk? 1,000 pa ba? 100 pa ba? Kailan tayo magkakaroon ng peace talk? Pag ubos na ba lahat ng sundalo natin? Tandaan nyo, isa pa. Sasabihin ko to sa inyo. Ang mga sundalo natin sa Pilipinas, nagtitraining lumaban para sa mga dayuhan. Okay? Nagtitraining lumaban para sa mga dayuhan. Hindi nagtitraining ng laban yan para pumatay ng kapwa natin Pilipino. Would you imagine that? Mga kapatid, hindi ko kinakatigan itong peace talk. Okay? Hindi ko kinakatigan itong amnesty. Mga kababayan ko. Pero ang sinasabi ko dito, pinapaliwanag ko sa inyo, kailan pa ba tayo gagawa nito? Kailan pa ba natin susubukan hindi makipag-usap sa kanila? Kapag mga kababayan ko? Kailan pa tayo hindi makikipag-usap sa kanila? Kapag huli na ang lahat? So hanggat may paraan pa, gagawa tayo ng paraan. Mga kababayan ko. Hanggat may paraan pa, hanggat meron pa tayong pwedeng makausap sa kanila, gagawa tayo ng paraan. Kasi tandaan nyo, bawat bala na pinuputok ng ating mga sundalo ay pera ng taong bayan. Bawat pulbura na nakalagay sa bala na yon ay pinaghirapan at buwis ng taong bayan. Napakasakit mang sabihin ito sa inyo na ang pera ng taong bayan na bibili ng bala at barel ng ating mga kasundaluhan ay ginagamit din sa kapwa nating Pilipino na biktima ng ideolohiya ni Joma. Tama? Mga kababayan? Tandaan nyo, wala na sa mundo si Joma. Hindi na siya existing. Tandaan nyo to. Wala nang saysay at wala nang silbi ang pinaglalaban ng mga yan. Kaya kahit ang peace talk ay gusto nilang makamtan. Mga kababayan. Pero kung nasa dibdib nyo ang pagganti para dun sa mga Pilipino na mga sundalo, isa lang ang sasabihin ko to sa inyo. Sa mga sundalong namatayan ng asawa dito, ang buhay nila ay kasama sa kanilang sinumpaan ang mamatay para sa bayan na ipinaglalaban. Pero kung paghihiganti ang gagawin natin, hindi po tama at di makatarungan. Mga kapatid, remember, mas marami ang nabiktimang kabataan sa ideolohiyang sinaksak nila. Pero mas konti lang
ang mga taong organisador kung bakit sila pumanik ng bundok. Remember, these words came from me, mga kababayan ko. Walang magagawa ang pag-iimbot. At kung kapwa Pilipino natin ang gagaang ang maglalaban-laban. Hindi Muslim, hindi NPA ang kalaban. Hindi sundalo ng ating bayan. Lagi nyo tong tatandaan. Darating ang panahon, ibang lahi ang hahamak sa atin. Kaya hanggat maaga, hanggat kaya natin, kunin natin ang dapat na meron tayo sa Pilipinas. Kasi darating ang panahon, ibang bansa man, ibang bansa ang pwedeng kakanti sa atin, hindi kapwa nating Pilipino, mga kababayan ko.